yan. Pero, di ba, Mayor Jing, wala ka naman sinasabi na may pogo doon. Wala ka naman sinasabi na nag-apply ng BPO doon. At saka wala naman kayong ni-report na mayroong mga pinagagawa nga ng 40 building doon. Ito ang wow trending nakatikim ng sermon kay Vice Governor Lilia Pineda ang mayor ng Porac, Pampanga na si Mayor Jaime Jing Capil. Ito ay matapos na mag-viral ang Porac, Pampanga dahil sa iskandalo na dala ng Pogo na Lucky South 99 noong taong 2019. Nakakuha kasi ng permit to operate ang Lucky South 99 na inaprubahan naman kaagad ni Mayor Jaime Jing Capil. Isang araw lang daw nag-apply ang mga taga-Pogo at wow, magic, pinirmahan kaagad ni Mayor. Ayon pa kay Vice Governor Lilia Pineda na isa itong malaking kahihiyan dahil matapos na sumabog ang issue ni Mayor Alice Guo, damay ang Pogo Hub sa Porac, Pampanga at agad na pinuntahan ang Pogo Hub na Lucky South 99 para inspeksyonin. Pero bigo ang mga LGU na pumunta dahil hindi daw sila pinapasok. Dito nag-beast mode ang Vice Gobernadora dahil ayon pa sa kanya na nagpanik ako matapos kong malaman na nag-viral na pala ang Porac dahil sa ni-raid na Pogo Hub na hindi namin alam. At sa pagdinig na ito, nabunyag ng mga taga-sangguniang panlalawigan ng Pampanga na ang buwis na nakukolekta ng LGU galing sa Pogo ay nasa 4,000 pesos to 10,000 pesos lang taon-taon. Oh my God! Dagdag pa ni Vice Governor na malaki ang tiwala namin sa LGU at lalo na sa iyo, Mayor Jaime Jing Capil. Pero ang mga nakakakilala kay Vice Governor Pineda may birada sa Vice Gobernadora na huwag kami kaya nagpanik ka dahil natakot ka na baka madamay ang sugal ninyo pag ipatawag kayo sa Senado. Alam namin, Vice Governor, ang karakas ninyong mga Pineda. Waiting pa more, magkasabwat kayo ni Mayor Jing Capil, ikwento mo sa pagong. Kaya ito ang naging komento ng mga netizen. Pineda family is engaged in gambling business for many years. Lilia Pineda was governor for maximum term. Then her son Dennis became governor and mother is vice governor. Same children had position in local government. Why this is tolerated? Are they untouchables? Political dynasty? Ang galing talaga ng mga artistang ito, halatang halata ang detalye nila, mga buwisit kayo. Hindi raw nababalitaan ni Mayor ang Porac pero siya di niya rin alam, kanya-kanyang turuan. Nagdrama pa si Pineda, maski bang di mo rin niyang alam, wag mo kaming bulahin, kilala kayong gambling lord, papayag ba kayo na hindi kayo kasosyo sa Pogo na yan? Ang ginigisa at gumigisa ay same feathers flock together. Hugas kamay kayo, best actress talaga kasamahan ni Chikwang Alice. Vice, tama ng sermon, hindi rin namin alam kung bakit nangyari yan, ikaw mismo malinis, wag na tayong magbulahan. Ay sus Miss Pineda, sabi mong wala kang kaalam-alam. And the same terminology kay Alice Guo, imposible. Senior Huwes, hindi nyo alam, ang hawak nyo sila. Sayang ang lahat kung ganito na lang ang pamamalakad. Marami pong nagugutom at umaasa. Ang kapal, kawawa namang kaming nakikinig sa pinag-uusapan ninyo. Ang pangbatibot, hindi kami mga bata para inyong bulahin. Hindi po kayong governor doon. Silapit po ang governor noon, Nay. Tapos, Nay, nagtataka nga po kami, nagtatanong kami, base po sa regulasyon ng PAGCOR, nangangailangan ng letter of objection, di ba? Tapos, alam ko, binabanggit pa doon, kailangan merong mga compliance sa mga national laws. Wala, ang dami pong hindi compliant, walang compliance sa mga batas, pero inisyuhan ng franchise ng PAGCOR. Kaya nagtatanong po kami. Ano yung line of business ng Lucky South? Lucky South nung una po outsourcing. Tapos nung pangalawang application nila, Nay, Pogo na. Tapos ang empleyado po nila nakalista 2, 4, 7. Libo-libo yung nagtatrabaho doon. Diyos ko po naman. Meron po ano to. Di ba under auto? Di ba application under auto? Under auto.
ididemanda natin kung sino yung mga nag-apply nito kasi definitely, ano to? Panluloko to. These are, ano to, perjured, ano to, declarations. Na yun po, Nay, nakakapangalambot. Tayo tweeta. Actually, nakakagigil, Nay. Nakakagalit at saka nakakagigil. Si Corine, nanggigil at nagagalit. Ba't kami? Board Member June, actually, ako nagpatawag talaga kasi nagpanik ako. Kasi bigla na lang na-news ang Porac, Pampanga, na sa totoo lang, wala kaming kalamalam dun sa nangyayari na to, dito sa compound na to. Ang alam namin, malaki ang tiwala namin sa LGU, kay Mayor Jing, na ang LGU, siya talaga ang merong dapat i-report o kung merong mang danger, merong bang bagong business, meron ba talaga siyang investor, dapat inalam sa amin. Pero, di ba, Mayor Jing, wala ka naman sinasabi na may pogo doon, wala ka naman sinasabi na nag-apply ng BPO doon, at saka wala naman kayong ni-report na merong mga pinagagawang 40 building doon. Bigla na lang kaming nagulat nung nalabas sa news na meron palang mga illegal doon sa loob na yon. So, Mayor Jing, itong mga nalikom na papeles ng board, pwede bang pakisagot mo lang, bakit nangyari na yung business license, kadami-daming mga buildings, kadami-daming mga negosyo nandun sa loob, paano i-justify ng licensing officer na 10,000 lang ang kanyang business permit? Tiningnan ba? Tiningnan nyo kung ano yung negosyo sa loob? Bakit 10,000? Asan yung licensing officer? Wala. Si licensing officer, Glenn, ikaw ang MPDC. Di ba nagko-cooperate kayo sa license nung mga business license? Kayong nagkukwenta kung ano yung pananaw mo, kung ano yung sayo? Nung time na po yun, municipal engineer na po ako. Hindi na po ako yung municipal planning. Hindi, wala ba yung licensing officer mo, Jing? Meron. Asan yung licensing officer? Asan? Ikaw ba yung licensing officer? Vice Gov, opo. Wala pa, hindi po ako yung licensing officer. Kasi nakreate pa lang po, bago pa lang po nakreate yung BPLO ng Porac. So wala talagang item yung licensing officer? Yes po. So ikaw, nag-take over ka kailan? 2017 po, under Treasurer's Office po, clerical. Oo nga, pero 2017, ikaw na yung nagbibigay ng mga business license sa Porac, di ba? Under the Treasurer's Office po, for assessment lang po and clerical. Pero whatever, lahat ng licensing officer under ng treasurer, kayong magko-coordinate dalawa. Sasabihin siya yun ng planning officer mo, sasabihin ng treasurer mo, ito yung bigay mo na alaga dun sa business license. Conforme dun sa kanyang korporasyon, ano yung tatayan niyang negosyo, di ba? Hindi mo ba in-assess? Bakit ka pumayag na 10,000 pesos lang a year ang ibinigay mong permit sa kanila na ganun lang yung ibayad sa inyo sa Porac? Saan mo binasi yun? Naka-attach po siyang BIR, from BIR na zero income. Tapos, inaano niya po, Your Honor, yung kanyang, dalawa po kasi lagi dinadala niya pong business, which is the Whirlwind and Hindi Lucky pwede South yun po. kasi newly corporation lang siya, so wala pa siyang tax. Kabago-bago na lang create yung corporation na yun. So, depende kung anong ilalagay ng negosyo doon mo ibabase yung business license mo. Hindi yung naka-attach sa BIR. No income pa siya kasi bago pa lang eh. Bago pa lang. Sana tiningnan mo ano negosyo mo, BPO? Anong negosyo mo, Pogo? Kahit na umpisa pa lang, dapat ibase mo na doon yung ibibigay mong business permit sa kanya. Ilang taon mong nilagay yung 10,000 a month, a year, dito sa Santa Cruz Porac na to, na negosyo. Ilang years na yung 10,000 a year na business permit? Since 2019, ganun na po. Wala po. 19, hindi mo na binabago, taon-taon, hindi mo na binabago. Regulatory fees lang po yung nilalagay namin.
So, hindi mo na in-inspection kung ano na yung development, kung ano nangyari sa negosyo nila, kung ano yung binabayad niya sa BIR. Hindi mo na tiningnan yon. Basta, nakapatente na lang sa 10,000 a year. Yun lang. Yes po, kung ano po yung linagay niya po sa kanyang application, Your Honor. Mali kayo doon. Mali kayo doon. Dapat, dapat tinitingnan mo yung... So, karangaliwang magnegosyo kaya kayo basta binili din, panwalan nyo niya. Di ba? Ano ba yung... Sanay ka ba na maging licensing officer? Sanay ka ba? Anong educational attainment mo? Actually po, hindi po ako naka-detail as a licensing officer, Your Honor. Pero ginagawa mo. Ikaw yung gumagawa ng mga business permit. Binigay po assignment sa akin from treasurer, tapos po, yun po hanggang Kahit ibigay na yung treasurer sa'yo, responsibilidad mo pa rin yung assessment. Hindi yung treasurer ang biniblame mo. Lahat ng licensing officer, under siya na treasurer. So, ibig ko lang sabihin, bakit nakapatent ito? Hindi na ba nagbago itong negosyo na to? Hindi na ba sila nag-improve? Wala na ba silang kinita? Kasi it depends sa negosyo kung kumikita, kung malaki. Pataas ng pataas ang business permit mo. Anyway, ganun na nangyari. Up to December 2023, 2024, 10,000 a year ang kanilang business license na nirelease mo. Meron kang nirelease na business license ngayong 2024 o hindi ka nag-release ng business permit. sa mayor's office po yung releasing ng business permit. Hindi, sa treasurer kayo, magkasama kayo ng treasurer sa license ng business permit. Hindi si mayor, ikaw ang pumipirma. Pirmahan mo, rinikomenda mo kay mayor, si mayor ang magpipirma, final. Pinirman mo, Jing, 2023, 2024, ang business license, pinirman mo. Opo, 2023 pero 2024 Anong reason mo? Bakit hindi mo pinirma ng 2024? nasa negative list ng Bureau of Fire. 2024. Bureau pa lang, Jing. Mas higit pa kaysa sa reason mo. Yung Bureau of Fire, nag-inspection siya, bakit hindi niya tiningnan ito? Bureau of Fire? Pumasok ba siya? Yun lang ba yung violation? Dapat, pag pumapasok ang ganon, meron kang hinala sa business permit, kaya hindi mo binibigay. Dapat magsama yung licensing officer, magsama ang planning officer, magsama yung Bureau of Fire, magsama yung sanidad mo, magsama yung menro mo, isa kayong grupo. Lalo na confidential ito sa hinala ninyo. Dapat ganon, Jing. Malabo yung meron silang violation doon sa problema doon sa fire. Hindi yun. Napakaliit na reason nun, Jing. Dapat, tinanap mo yon. Ang reason mo, kaya hindi mo siya binigyan ng business permit kasi naghihinala ka. Labas-pasok, madaming tao, maraming building. Isipin mo na may illegal sa loob. Yun ang reason mo. Hindi yung problema dun sa fire protection nila. Hindi yun. Hindi mo nakita yung problema na illegal na marami sa loob. Dapat yan, nilusob nyo, ni-raid nyo. That's why we contact a joint inspection team kaso po na hindi kami pinapasok. Yun na nga yung problema ngayon eh. Sila lang ang investor, sila pa yung nananakot sa atin. Bakit hindi ka nagreklamo sa higher authority? Bakit sumalta lang sila sa bayan mo? Ayaw kang papasukin? Nasa batas na kailangan inspeksyonin lahat, either private property kung may hinala ka ng may illegal. Wala silang karapatan na bawalan kang pumasok sa loob. Bakit? Sino ba sila? Binili na ba nila yung Pampanga? Binili ba nila ang Porac? Sa kanila ba lahat yan? Naglilis lang sila eh. Investor lang sila eh. Bakit mo pinabayaan hindi ka papasukin? Kaya ngayon tayo napupuruan. Tayo nagkakaproblema. Never kayong matakot sa mga investor. Never kayong katakutan sila. Bakit? Sumanta lang sila dito eh. Tapos tayo matatakot? Sana nagsumbong ka. Sana pinaalam mo sa amin para nagsumbong tayo sa higher up. Hindi na nagtagal yan. Opo. Even the PAOK, they need a search warrant to enter the premises na. Kaya kami talaga wala po kaming power to enter. Jing, huwag mo sabihin, ang pinag-usapan natin dito is the business license pa lang. Wala pa yung PAOK. Wala pa yung PAOK. Ang LGU, karapatan niya, lahat ng pumasok na investor sa kanya, na karapatan niya
natingnan, ultimo maliit na building, ultimo isang pako, kung ilan yung building, anong pagkagawa, ano lahat yan. Pero Jing, ang nangyari, wala kayong ganon sa munisipyo ninyo. Matagal nang nag-illegal yan. Matagal na silang nag-iligay dun sa loob na yan. 2024, saka pa lang. Tapos ang reason mo, kaya pala hindi mo binigyan ng business license, kasi may reklamo yung Bureau of Fire. Asan yung Bureau of Fire? Hindi niya, bakit siya nakapasok? Hindi niya nakita yung mga legal sa loob? Yung Bureau of Fire mo? Yun lang ang nireklamo sa'yo, kaya ayaw mo siyang bigyan ng business permit because of the, yung mga permit niya sa fire, yun lang. Pumasok ang fire department mo, ba't hindi niya nakita yung mga illegal sa loob? Nakapag-conduct ba ng inspection ng Bureau of Bakit Fire? nalaman na may problema? Pero pakitawag sa susunod yung Bureau of Fire Protection, yung Jing, representative. bakit yung Bureau of Fire mo nakapasok sa loob? Ay, baka hindi mo nga nakapasok din eh. Hindi rin nakapasok na Eh bakit kasi dinadailan mo ngayon sa presscon mo? Kasi yung fire protection ang problema, kaya hindi mo sila binigyan ng business license. Eh di nagsisinungaling din siya rin hindi siya nakapasok. Actually, nasa negative list po nila, kaya yun po yung naging basis namin for, kasama po sa requirements po kasi yun. Eh, isa lang yun sa requirements, maliit lang yun. Kailangan lang na ng fire extinguisher yun, no? Then, wala nga occupancy permit. Kaya ngayon, pwede nga yun eh. So anyway, napansin ko lang, Naya Tsukbo, ba't walang pirma yung applicant sa business permit? Ganito ba? Computer generated ba to o talagang hindi pinipirmahan? Walang pirma, oh. Computer generated po. Yung mga application niya may pirma. Meron po. Bigyan nyo kami yung kopya, yung ano niya, yung may pirma na application. We will submit, Mr. Chair, the copies of the application for Oo, kasi very misleading to. Di namin alam kung kailan ito eh. Yes, we will do that. Di ba? Yung assessor, nasaan? Assessor. Magkano ang amilyar na binabayaran nitong 10 hektarya yung may-ari ng ano na yan? Ng lupain na yan? Based on records po, more or less 4,000. 4,000. 4,000 a year! Bali na 4,000. 4,000 a year! 4,009. 4,000 nga. Mas mala pa po babayad retang kay katamong Ortelanong Manasik kay metong hektaryang Assessor, saan gabon. mo nakuha yung figure na yan sa kalaking hektarya na yan, tapos merong mga binegosyo. Kahit na mataas yung bakod, masisilip mo yung mga development, di ba? 4,000 siya. Noong una pa, hindi pa ako governor, meron ng golf course yan. Meron ng hotel. Since pa noon, hindi ka nagbago, 4,000 pa rin ang amilyar na binabayad sa'yo, hindi ka nagreklamo, hindi ka nangangal, hindi kayo nag-tax mapping doon, hindi kayo nag-imbestiga. Vice Gov, bali, kaka-assume ko lang po this May 2 lang. Sino yung dating assessor? Retired na po. Ilang taon niyang tinatanggap yung 4,000 a year na amilyar nitong malaking hektarya na to? Since 1998 na eh. Wala nang pagbabago. Ikaw, provincial assessor, nakapatente rin ba yan? Nakapatente rin ba yung amilyar na yan? Opo, Nay, 20 parehas po, years, 12 years, ganun na rin? 4,000, wala nang pagbabago? parehas po yung record po natin sa province at sa assessor. Hindi ka nagreklamo, ba't hindi mo tiningnan? Nasisilip mo naman yung development para ng BDC yun. Opo, Nay, kaya dahil nga po sa developing yung PORAC at siguro nakita ito ng governor din natin at si Mayor Jing, kaya nag-conduct po tayo ng tax mapping para may deklara po natin itong mga undeclared real properties, including Naka-convert po. ba yan? Sorry po, Nay. Naka-convert ba o agricultural pa rin? Sa ngayon po, Nay, kaya 4,110 ang amilyar niya dahil naka-agricultural at residential po siya. Jing, ba't mo naman pinabayaan yun? Nay, the problem po siguro, nung pag-upo ko, wala pa talagang tax mapping ang PORAC. Pero noong 2019, pagkaupo ko, nagkaroon na ako ng directives na kailangan tayong mag-tax mapping. Jing, This sorry prevents me, 2020 wag po. mong sasabihin yan. Hindi reason yan. Wag mo sinasabing wala ka pang kadastrial ang PORAC. Hindi yun, hindi reason yun. As long as ang Ayala, ang laki ng binabayaran sa'yo, amilyar, business permit, ang laki-laki ng Ayala. Pero wala ka pang kadastrial, no? Ang sinasabi mo, wala pa yung ng plano ng PORAC mo, di ba? Pero nagawa mo yon. Ibig kong sabihin, hindi natin pwedeng i-daylan yon
na wala pang cadastre yung PORAC. Hindi eh. Nandyan na yan eh. Nandyan na yan, Jing. 2019. Pero nakapatente pa rin kayo sa 4,000 na amilyar. Isang taon. Hindi dahilan yun. Ayun, nagpusigil ka nga. Nagtrabaho ka ng 2019. Pero nagbago ba? Hindi. 4,000 pa rin ang amilyar mo. Actually, tinatapos nga ho namin yung tax mapping namin. 2019 talaga pong pinus ko na masimulan. 2020 dahil ho sa pandemic na stop. After the pandemic, inumpisaw naman namin. Huwag mo ngantayin yung tax mapping ng province. Bakit? Nakita mo, lumolobo yung mga building, 6 na po na matataas na building. Kailangan mo pang matapos yung tax mapping bago nyo itaas yung amilyar? Hindi. Ibig mo sabihin, common sense na lang, Mayor. Lumolobo to. Parang isa ng city ang loob. Pagkatapos, antayin mo pa yung tax mapping ng probinsya para itaas mo yung amilyar nila? Hindi. Kailangan automatic, magdesisyon ka na. Oy, magbayad ka ng 1,000 amilyar mo. Kasi sobra na yung development mo dito. Hindi mo na kailangan i-tax mapping. Mayor, ang tax mapping, yung mga palayan na dating residential, yung mga establishmento na dating agricultural, naging commercial. Pero ito, 1,000 square meter. At nakikita mo, lumolobo. Pagkatapos, papayag kayo na 4,000 lang, ay dirang amilyar nyo, pinirwisyo na tayo. Pinirwisyo na tayo. Tapos anong napala? 10,000 ang license niya, business license. Tapos 4,000 yung kanyang amilyar. Anong napala natin? Lumadlad ang PORAC Pampanga. Diyan sa illegal na pogo na yan. Anong napala nyo? Anong nakolekta mo? Jing, 4,000 at saka yung 10,000 na amilyar? Yun lang ang pakinabang ng PORAC? Ngayon, binibida tayo? Nakaladlad tayo? Ang nagbabayad po ang Wellwind, Nay, based on the record na binasa ko kanina. For the record, yung binayad ng Wellwin, hindi real property tax yun. Hindi amilyar yun. Ang binayad niya, yung building permit fees, at other fees and correction dun sa hindi amilyar. No, 10 million yan. Kasi sa mga building permit, mahal yan eh. No? Kaya lang, sabi ko nga po, medyo may lapses ng konti kasi under the law, no, municipal engineer, inuulit ko lang, no, lahat ng mga improvements, lalo na yung mga po, i-report kasi walang nagsasabit na report sa Kapitolyo. No? Walang nagsasabit na Kapitolyo. Kaya, yun ang mga naging problema natin, hindi lang sa taxes. At saka Nay, isa siguro dapat itanong din natin sa PAGCOR, bakit inahayaan nila na-issue ng permit, walang occupancy, ini-issue ang PORAC. No? Walang clearance na nagmula sa EMD. Mga environmental compliance and environmental impact assessment yan. Hindi lang, June. Iba yung no objection nila dapat, hindi pogo ang nakalagay doon sa loob. Kaya po, BPO yung kanilang no objection. Yung po nakalagay na letter of no objection na resolution, hindi naman sa pogo. Bakit yun ang kakalagay? Bakit in-approve ng PAGCOR? Wala kayong dapat no objection kayo sa pogo. Bakit walang nakalitaw na pogo pero yung ino-operate pogo? BPO yung nakalagay sa inyong no objection. Kaya nga Nay, dapat may tanong natin sa PAGCOR yun kasi silang nag-issue ng prangkisa at permit. Hindi ba nag-apply ng pogo yung mga investor nyo, Jing? 2019 at 2020 po, BPO sila. Pero anong nilalaro nila? BPO na, pero pogo na, pero BPO ang iniling sa inyong in-apply. Nung una ko, BPO eh. Bali, nung nabigyan sila ng permit ng PAGCOR, doon nag-issue na kami ng pero kailangan meron kayong no-objection kung binago man. BPO to pogo. Dapat meron kayong no-objection doon. Pero bakit napabayahan? Actually, sila na po ang nag-evaluate kung pumasa po sa kanila sa PAGCOR, Nay. Mayor, meron ka bang sulat sa PAGCOR na nagre-reklamo ka na Itong 2022 natin this 2022, wala po kaming na-issue any application. So nakalampas yung pogo, Wala po silang request. walang coordination sa Sangguniang Bayan na
Kailangan Opo. kung siya dinisregard kayo, hindi kayo Naka-take note na po sa amin po. kayong Nay. investor sila, 'di ba? Kaya hiningi po natin yung kopya na resolution nila. Kahit anong basa ko doon sa resolution, wala naman